So, ayun guys, nagbabalik na naman kami. And ayun nga, may naisip naman po kaming bagong putahe na kakasabi ko lang kanina. And next, ang gagawin namin is impromptu na sasabihin namin or kung ano yung kung paano kami na-save ni God talaga nung na-save yung buhay namin nung nakilala namin siya. At lahat po kami rito is born again. Lahat po kami rito Christian. Kaya yung i-share po namin kung paano kami nagsimula na yung parang tinawag ba kami ng Panginoon, ganito talagang ngayon po masasagot na namin yung mga katanungan na yun. Hello po, ako nga po si Queenie DC Binegas. Guys, nandito ako ngayon na upang ipatotoo kung ano yung nangyari sa buhay ko na binago ng ating Panginoon. Ang ikukwento ko sa inyo is kung paano, kung saan nagsimula. Nagsimula ko nung una, ikukwento ko muna yung nangyari sa buhay ko na marami akong problema dumating sa buhay ko. Mula sa family problem, sa mga kapatid, nangyari din sa akin. At yun nga, sa trabaho ko, ang daming struggle na nangyari sa buhay ko na hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Yung puro yung sarili ko, puro yung family ko yung iniisip ko, hindi ko pa inisip yung sarili ko kung paano ko ito aalagaan. Kaya tignan nyo ko kung noon po talagang hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Pero ngayon, binigyan ako ni Lord ng proof para muling magbago o muling bumalik sa Kanya na talagang isa puso't isipan lahat ng mga talagang itong nangyari sa atin ngayon. Nung una ako, nagtrabaho ako sa Pangasinan na talagang puro trabaho, hindi ko na inisip si Lord na yun nga na makapagsimba, hindi ko na inisip na magsimba. Tapos, yun nga na merong binigay sa akin na trabaho na yung pinsan ko, inaya ako na magtrabaho sa isang kumpanya na yung about sa mga product, ano, pero yun pala sa kalaunan sa dulo niya, meron palang yung gawain na yun hindi pala kalugod-lugod sa Panginoon na talagang buti na lang sa ating Panginoon, ginawa niya to sa buhay ko. Muli niya akong tinulak pa uwi dito na hindi ko rin inaasahan na meron palang plano sa akin ng ating Panginoon na talagang ang hirap pala na dito sa mundo, ang hirap na talagang marami kang mararanasan, marami kang problema na mararanasan sa buhay mo na hindi mo pala alam na andyan pala ang ating Panginoon. Kaya yun nga na umuwi ako dito sa Nueva Ecija upang sakay na magbalik loob sa ating Panginoon. Yun nga na hindi ko rin inaasahan na magiging isa pala ako sa isang lingkod ng ating Panginoon na magpapahayag ng ganun ng salita. Maraming beses, maraming taon, maraming oras ang nasayang noon, pero ngayon sabi ko nga na napakapalad namin na talagang ang ating Panginoon hindi siya sumuko upang sagad na magbalik loob kami, na marami man kaming naranasan na ako din na muntik na ako magpakamatay noon dahil sa mga problema, dahil sa mga yun nga sa pagtatrabaho ko, maraming nangyari, pero ang ating Panginoon hindi niya ako kinalimutan. Talagang sabi niya nga sa Bible na Jesus, dun sa John 3:16, yung talagang tumatak sa puso't isipan ko na yun na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isang buntong na anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi mabibigyan ng buhay na walang hanggan dito sa lupa. Kaya nga napakabuti ng ating Panginoon kasi nga ginawa niya to sa buhay ko na yun nga na isa na rin ako sa nagpapahayag ng banal niyang salita na pumupunta kami sa bawat tao na pinili niya, kinolin niya ako, tinawag niya ako na hindi ko rin inaasahan na isa pala ako sa may plano sa ating Panginoon. Na yun na nga na sa araw-araw, sa buong sa oras na nasayang sa buhay ko, talagang humihingi ako ng kapatawaran sa ating Panginoon kasi nga talagang sayang yun. Tapos ngayon may dumating sa atin ng mga pandemic, dumating yung ito nga na bagyo, talagang God is good sa ating Panginoon, hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya nga nagbalik loob ako sa Kanya kasi dun ko lang sa Kanya naramdaman yung pagmamahal ng isang magulang, pagmamahal ng isang talagang pagkakalinga ng bawat isa. Ang ating Panginoon, hindi lamang siya, wala talagang hihigit sa Kanya, wala siyang katulad. Kaya dapat lang natin siyang purihin, sambahin habang siya nabubuhat at pasalamatan sa buhay nating nangyari sa atin. Kaya yun lang po ang may papatuto ko sa akin
marami mang struggle, marami mang pagsubok na dumating sa akin, ang iniisip ko na lang is ang iniisip ko andyan ang ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Sabi na nga na kung ano man ang problema mo, idulog mo lang sa akin at ikaw ay makakaramdam ng kapahingahan. Doon ko naramdaman na nung hindi ko pa nakakalimutan ang ating Panginoon, iniyak ko talaga sa Kanya, hinagulgul ko sa Kanya lahat ng mga hinanakit na naramdaman ko, mga problema, hinagulgul ko sa Kanya, pero hanggang iyak lang yun. Pagka umaga ay nung pagkagising ko ng umaga na wala na, kaya nga napakagaan ng loob ko, napakagaan ng puso ko na talagang wala kang iniisip na problema. Yun nga na maraming nababahala ngayon dito sa mundo na puro yun nga din sa mga tao na hindi pa rin sila naniniwala sa ating Panginoon, na nawa sa kanilang puso't isipan, ituloy mo sa kanilang puso't isipan na ang Panginoon ay nagmamahal sa kanila at hallelujah, yun nga na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw. Kaya yun nga, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ayun po, magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Arlene Vinegas. Pakiiyak na lang po sa ayun, i-share ko naman kung paano ako paano ko nakilala si Lord, paano niya ako naligtas, hikayat, lahat. Dati nung yung tita ko, si Tita Pansing, pupunta sila sa San Jose, sinama nila ako. Tapos, ang alam ko, pupunta kami doon sa bahay ng Kitsa ko, yun pala, magsisimba. Doon ako nag-start hanggang sa tuloy-tuloy. 2 years o 1 year ako nagsimba. Basta, nagsimba na ako dito. Tapos yun na, backslide ako. Unti-unti, ang dami mga tao na backslide, gano'n, unti-unti. Pero ngayon, ang dami na backslide. Pero ang dami namang pumalit. Yun na nga. One time, kung saan ako napapadpad, shoutout sa mga nakakasama ko dyan. Sa paggagala yun, nakakapunta ako sa iba't ibang lugar, sa San Jose. Sa San Jose para lang mag-inom, gano'n. Gano'n yung gawain ko dati kung saan-saan. Basta lahat. Mag-inom. Ang alam, minsan pa, inaaya kami, alam namin mag-stroll lang yun pala. Iinom kami sa Waig, sa San Andres, sa naman yan. Waig. Yun. Tapos yung ininom pa namin yun, gano'n. Ganun yung mga iniinom namin kasi yun na nga, nagsimula kami na nakita ko nagbabible sila tita Pans. Sila tita Pans, tsaka si Mami, si Ate Flor, sila pa mga kasama, si Ate Melda. Yun, niloloko ko pa sila dati, nandiyan na pag dumadating sila, nandiyan na namin nag-hallelujah. Ganun yung mga kan namin kasi may kasama ako lagi dun sa bahay, ganun yung mga sinasabi namin. Pero yun, one time na nakita ko sila nagba-Bible. Tapos yun na nakinig lang ako patapos sa sila, pero yun parang iba yung dating sa akin yung mga salita. Hindi pa tama sa akin, kundi yung parang nahikayat lang ako sa mga parang gandang, napakagandang pakinggan yung Word of God. Kaya yun, doon na ako nag-start. Tapos upo na lang kami doon. Basta lahat na bago, lahat ang daming na bago. Kaya nga sinasabi nila sa akin, na ang dami daw nagbago sa akin na hindi na ako kasama ng mga kaibigan ko noon. Tapos sinasabi nila na yung dating kaibigan ko, ganto-ganto na, pero hinahayaan ko lang kasi alam ko hindi naman sila yung pagliligtas sa akin, hindi si Lord lang. Tapos yun na nga na madalang na lang ako magpunta doon sa kaibigan ko. Kahit lockdown, dadaan ako sa bukid para lang mapuntahan siya gano'n. Pero talaga naman
trabaho. Pero yun, God is good pa rin kasi napakabuti ni Lord. Yun na nga na tanggal na yung mga yung dating paupo-upo lang sa gilid na kung ano ang alam lang namin nakikinig kami. Pero nung nakinig kami ay ang alam namin makikinig lang kami kasi yun lang ang alam namin. Pero talagang dami binago ni Lord yung pag-iinom. Talaga naman na napakabuti talaga ni Lord kasi talaga naman na natanggal ko na kahit pinipilit ako ay pinipilit kong lunukin. Wala yung iba yung dating niya sa tiyan ko na ako nasusuka ako, gano'n, ang sakit na siguro ako na nahihilo, gano'n na. Pero yung sabi ko siguro ay, meron humingi naman ako ng tawad doon. Pero kung lang, isang beses lang nung August 31 ata yun. Yung tinry ko lang, pero kahit anong ilang beses nilang ayain na mag-inom. Pero ayoko pa din kasi nga, may takot ako kay Lord. Tapos yun na nga, sa ilang buwan na hanggang sa April, May, June, July, August. O basta yun hanggang ngayon, pero nag-start ako ng April. Nag-start ako ng April na nagbalik loob kay Lord yun. Pero siguro wala, isang buwan o 2 buwan na parang maupo pa lang. Pero ngayon na, yun na nga natutunan namin, nagpapatotoo yung mga nangyayari na sa buhay namin. Nagpapahayag na din kami nung una, hindi namin alam kung ano sasabihin namin kasi nga, hindi kami nag-aaral ng Bible School kaya hindi namin alam kung paano yung gagawin dun sa salita ng Panginoon na kung paano mo yung pahabain na ipaliwanag mo ganun. Pero talagang napakabuti ni Lord kasi talaga naman binigyan niya kami ng katalinuhan, katatagan ng sa ganun. Yung mga banal na salita talaga naman na kaya namin ipahayag. Kaya talagang napakabuti talaga ni Lord sa buhay namin, mga magkakasama na talaga naman na yun na nga, hindi na kahit walang lockdown sa amin, tuloy-tuloy pa rin yung gawain na kahit yun na nga may visitation kami, shoutout sa mga nakakita sa amin dyan, kung ano ba yung sinasabi na wala na kaming pakidun, basta ang ginagawa lang namin yung makakabuti para sa amin, kaya yung makakabuti sa lahat ng mga tao dito. Kaya yun, sa mga nanguusig sa amin dyan, tumigil na kayo, wala ka. Mapapagod lang kayo sa mapapagod lang kayo kasasalita sa amin yung masasakit na salita kasi hindi na, kahit masasakit yung binabato nyo sa amin, wala na kaming pakidon kasi kung papansinin pa namin kayo, walang mangyayari sa buhay namin, hindi naman kayo magliligtas sa amin, kaya kami alam namin kung ano yung katotohanan, kaya yun ang sinusunod namin na kahit yun na nga ang dami, ilang buwan kaming inusig na maiiyakan. Minsan tayo, pag yung iyakan, may tawanan na yung pagtapos mo. Pero iniisip na lang namin na, yun nga na, sinabi nga ni Lord na wag na natin gandahan kasi siya na lang yung gaganti sa mga taong nauusig sa amin tsaka kay Lord. Siyempre, kami nasasaktan pero mas nasasaktan si Lord. Kasi talaga siya yun, yung parang kami lang yung ginamit niya para yung gawin yung kagustuhan niya. Yun naman yung ginagawa namin sa pag-visitation namin yun si Lord ang nagsabi na hindi naman kami magsasayang ng oras na pumunta sa mga taong pinili na kung hindi sinabi ni Lord kasi marami din kami ginagawa sa mga bahay. May mga lalong-lalo pa ngayon nagpo-module kami. Tapos yun naman na kahit ang daming module na nahihirapan na ako pero inuuna ko pa rin si Lord kasi alam ko na pag inuna ko yun mas madaling matatapos. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi talagang napakabuti niya. Yun na ang dami niyang ginawang himala sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang dami mga kabutihan na ginawa niya sa amin. Kaya thankful ako kay Lord kasi talaga naman na isa ako sa pinili niya, isa ako sa tinawag niya para talaga naman nagamitin niya. Kaya alam ko na may plano sa akin na ating Panginoon yung pang may isang tao na sinasabi sa akin, ba't daw ba ako na backslide? Sabi ko siguro may plano si Lord sa akin na binigyan niya pa ako ng pagkakataon para magsaya-saya muna dito sa mundong ito na gawin ko anong gusto ko. Pero ngayon, ito na yung time na kahit yung nakakamiss yung mga dating yung nagpo-food trip, overnight, ganun yung naglilibot, na kahit gusto mo, namimiss mo na gawin yun pero hindi mo na magagawa kasi nga, syempre may trabaho ka na rin kay Lord. Yun na nga sa sinasabi nila, wala rin naman kami papapala sa mga ginagawa namin sa araw-araw namin pagba-Bible study, sa pagpa-prayer warrior o prayer meeting. Sabi nila walang mangyayari sa amin. Pero one time makikita rin nila, malalaman din nila at makikita nila na kahit ang hawak lang namin lagi Bible,
na nagpapahayag kami ng banal na salita ng ating Panginoon na kahit palakad-lakad kami dyan sa kainitan. Pero makikita nyo one time, makikita nyo talaga yung pagbabago ng buhay namin. Siguro magtataka na lang kayo na saan kaya nila kinuha yung ganito. Magtataka na lang sila talaga naman kasi yung dati inuusig nila, tignan nyo naman yung mga buhay nila ngayon. Na tara, ang ganda-ganda na tayo ngayon. Tayo yung nagpapakasarap buhay dati, tayo naman ngayon yung nagtutusa. Kaya ngayon pa lang guys, magbalik loob na tayo sa ating Panginoon kasi malapit na ang pagbuko. Ano ba naman? Magbago na tayo kasi nga, kung hindi tayo magbabago, pupunta tayo sa impyerno. Gusto nyo ba yan na mapunta sa lalagablab na ako, tapos may mga uod pa, tapos may mga ay gagamba, panood namin sa natin sa Facebook. Pinakita namin pero yung nakakaiyak na nakakaiyak. Tapos lalo na yung tunog ng trompeta, ganda, promise na kaya. Parang akala mo ilulutang ka tapos naggagala ka dyan sa kalawakan. Ang ganda talaga pag pinakinggan mo. Kaya sinasabi na namin na talagang pinapadali na ni Lord Naway. Talaga naman na hipuin niya yung mga tao na hindi pa sa kanya nakakakilala ng sagot. Makasama rin naman natin sila kasi napakasakit sa atin tayo maliligtas. Pero yung pamilya natin hindi sila naliligtas. Diba napakasakit yun na nagdudusa sila sa baba na yung katawa, yung espiritu nila talaga naman na susunog. Na walang hanggan yun, walang hanggan na paghihirap nila. Pero tayo mga nakakilala sa ating Panginoon, mas gaganda yung buhay natin. Ngayon tayo pa lang yung nagsasuffer, yung mga tao na makasanlibutan. Sila pa lang yung nagkuhan ngayon, yung masasaya pa sila ngayon, pero pagdating ng ating Panginoon, ganun pa rin hanggang ngayon yung gawain nila. Sila lang rin yung mahihirapan. Pag yung kasiyahan nila mapapalitan ng hirap, yung sa atin naman, hirap mapapalitan ng saya. Di ba napakaganda kasi talaga naman na pinaparahan sa atin ng Panginoon kung gano'n niya tayo kamahal. Kaya ngayon pa lang, yung napaulit-ulit namin sinasabi na magbalik loob na tayo. Kasi ang sarap maglingkod sa ating Panginoon na yung buong puso, buong buhay mo na ibigay sa kanya mga problema namin. Dati pag may mga problema kami, talaga naman kung ano, yung sasugod-sugan sa kamay, mga lasos na gusto mo magpakamatay, na kung ano ginagawa mo na nagmumura ka pa ganun, pero natanggal mo lahat yun. Pag may problema sa amin, pinapaubayan na namin lahat kay Lord kasi alam namin na siya lang yung tanging makakatulong sa amin. Kaya yun nga, na may pagsubok na dumating sa akin, pero nakayanan ko yun. Siguro kung hindi ako nakakilala kay Lord yung time na yun, siguro wala na ako ngayon kasi talagang napakabigat, pero thankful pa rin ako kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan na yung maghari, yung kasamaan, kundi yung ang naghari talaga siya, hindi siya natalo ng mga masasamang demonyo na nagtutukso sa akin. Pero lahat yun kinayanan ko kasi alam ko na hindi ako pababayaan ni Lord, hindi niya ako papabayaan na may hiwalay sa Kanya. Kaya ngayon talagang kapit na kapit kami kay Lord kasi alam namin na may plano siya sa buhay namin. Alam namin yung mga pangako niya, pagkakanob niya sa atin, basta buksan natin ang puso natin na maglingkod sa Kanya. Huwag yung pakitang tao kasi kung pakitang tao ka lang din naman, wala rin mangyayari sa'yo. Useless din yung paglilingkod mo sa ating Panginoon. Kaya ngayon, isang beses pa magbalik loob na tayo sa ating Panginoon para maranasan nyo yung parang sobrang pagmamahal na hindi nyo mapantay ng ibang tao dito sa mundong ito, kundi ang ating Panginoon lang. Kaya yun na, tama na kasi madami pa kami, pero talagang saludo ako kay Lord dahil na binago niya yung buhay ng bawat isa sa amin at buhay ko. Kaya lang, maraming salamat sa atin at magandang hapon sa ating lahat. Bye! So, hi! Ako nga pala si Lady B. Aguilar. Sasabihin ko sa inyo kung paano ako kasi. Nung una, bata pa lang kasi ako nun simula nung sobrang liit ko pa lang talaga na siguro hanggang ngayon naman malita ko. Tsaka, dati kasi, bata pa lang ako nun, may inaya si mama ko na magsimba sa isang church. Siguro nasa 7 years old pa lang ako nun. Kung hindi 7 years old, siguro 12, ganun, 12 or 11, ganun. Inaya si mama ko sa Bible study, ganun, sa kamag-anak din namin. Tsaka hanggang sa nakapagsimba-simba na kami. Bata pa lang ako nun talagang
naiingit talaga ako dun sa mga singer namin dati na ang gaganda talaga ng boses nila. Tapos, Oh. na pray ako kay Lord na sana yung maging part din ako ng music team nila yun hanggang sa tumagal na nagsimba kami. Siguro nasa 5 years na ngayon na nag-stay pa rin ako sa simbahan na yun. Kasi dati sa ibang simbahan, hindi ko na isasabihin mo anong simbahan yan. Sa isang simbahan, hindi ko talaga ma-feel yung parang presence ni Lord doon na parang magsisimba ka lang ganun tapos wala lang, ganun, kakanta ka lang talaga tapos paglabas mo yung mga taong nagsisimba doon talagang alam mo na pastor sila pero yung paglabas nila sa church iba na talaga yung pinapakita nila yung talaga yung ugali nila is talaga yung makabuti talaga tsaka meron sa dumating na point na yon hanggang sa may nakilala kaming yung church na pinagsisimbahan ko ngayon is kamag-anak din pala namin tsaka kaya sobrang thankful ako kasi doon din ako napunta sa kamag-anak namin na alam ko may plano si Lord sa amin kaya kami hining kahit na kaya kami hining kahit ng mga kamag-anak din na amin tapos basta marami hanggang sa dumating na tinanong ako nung isang ka-churchmate namin na youth din siya dati na kung gusto ko daw mag-preach hanggang sa sige ate ka ako naman tapos yun hindi ko na-expect na nung susunod na Bible study pala doon na ako mag-preach kaya yun pinaghandaan talaga yung unang preach ko na gano'n is puro katatawanan about love tapos na gano'n hindi ka talaga makalimutan yun yung nasa 1 Corinto ata yun or 2 Corinto basta about love yung pinag-usapan na gano'n syempre yung pag-ibig na yun is si Lord nga diba pag-ibig si Lord tsaka yun hanggang sa tumagal-tagal nag-preach na din ako hanggang sa humantong na sa bahay na namin yung pinag-preach yung pinag-Bible studyhan namin tapos basta maraming nangyari sa buhay ko tapos meron din yung time na nawalan ako ng kaibigan na sobrang sakit na yung masakit niya nakita na yung chan masado tuloy-tuloy ko yun Go! yung dumating sa point na yung pinsan ko siya Sabay mo yung pangalan. Si Arlene yung nauna sa akin. Ako yun! Nag-away kami sa isang lalaki. Ay! Hindi. Hindi naman, yung pinsan ko siya si Arlene. Ito siya! Siya to! Itong makulit na to. Siya yun yung sobrang tagal nang pinagsamahan namin tapos kasi nag-away kami dahil sa hindi pagkakaintindihan tapos yung pagkakaintindihan na talaga yun dahil sa sa isang tao basta hindi ko na siya i-mention dahil sa kanya nawalan ako ng kaibigan lahat nila yun ko para sa kanya pero mali pala yung ginawa ko na yun talagang mas importante sa akin yung kaibigan mas importante din sa akin si Lord kaysa sa lalaking na yun tsaka yun talagang pinili hanggang sa tinuloy-tuloy ko yung pagsiserve kay God hinayaan ko na ganun na lang yung pinag-pray ko na ng kay Lord na sana magkaayos kami lahat ng may galit sa akin alam ko na yun mapapatawad ko din sila hanggang sa dumating yung point na ayun nagkaayos nga kami tapos dumating sa point na nagkaayos talaga kami at saka basta maraming binago si Lord para sa akin tapos yun naging part na ako ng music team hanggang ngayon minsan back up ako tapos minsan nagiging sorry minsan dumating yung point na talagang yung kasama ko dating na kumakanta sa harapan is talagang hindi siya nakakanta kasi hindi nga pwede yung nakapantalon sa harapan ni Lord hindi kasi yun kalugod-lugod para sa kanya ang gusto kasi niya nakapalda kapag kumaharap sa kanya dumating yun sa point na no choice
mag-isa ko talagang ako yung nakadress na ganun, kaya ako lang yung talaga mag-isang kumanta. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko sa oras na yun. Yung parang nahihiya ako na, ewan, basta parang yung mga balahibo ko tumatayo sa harapan nun kasi tumatayo nun. Tapos sobrang tayo-tayo talaga kasi hindi ko alam gagawin ko yun. Yung first time kong kumanta mag-isa, naging song leader ako nun. Ewan ko, hindi ko maintindihan yung ugat, yung talagang hindi ko ina-expect talaga na mangyayari sa akin. Siguro may plano si Lord para sa akin. Tapos yun, hanggang ngayon, tapos lagi dami kong gusto sabihin, pero nabablang ko pa. Yun, tapos dati talaga napakamaldita ko hanggang ngayon maldita ako. Pero pinipilit ko talagang baguhin yun hanggang sa may nagsabi na sa akin na nabago ko naman siguro kasi meron nagsasabi sa akin na hindi na kita kilala, nagbago ka na, hindi na ikaw yung dati nakilala ko na ganito, ganyan, gano'n. Tapos yun, basta dumating sa point na gano'n hanggang sa iniwan ako dahil sa ugali ko. Pero okay lang kasi alam ko naman na may ilaan si Lord para sa akin. Amen. Nakita ko na yun! Pinag-pray ko na kay Lord yun na kako sabi ko, Lord, sino yung God's will ko? Kako, simula nung yun nga, nawala na kami. Kako, Lord, sino yung God's will ko? Kako. Tapos yun, pinakita talaga niya yung itsura nung dati kong basta alam niyo na yun, basta yung itsura niya, tapos yung itsura ng magiging God's will ko, pinakita ni Lord. Pero sobrang labo, pero alam ko, someday ipapakita talaga ni Lord sa akin. Alam ko na, pagtatagpuin kami ni Lord, pero hindi pa ito yung right time para doon. Alam ko na may tamang araw para doon, tsaka nagpapasalamat ako kay Lord kasi sobrang binago talaga niya yung ugali ko simula sa pagiging maldito ko, pero papabait naman na ako kahit papaano. Fake news. Mabait naman ako, mapagbigay ako kapag may ibibigay talaga Kaya ako. pera! Promise. Pengang pera ka na, bibili nga kami ng pagkain. Wait lang, nangangati yung tagiliran ko eh, wala ata akong pera. Medyo ulit. Basta yun, dumating sa point na may nakita na sa akin ni Lord kung sino yung karapat-dapat. Kaya matuto tayong maghintay kung ano talaga yung nilaan ni Lord para sa atin. Tsaka, ang gusto kasi ni Lord yung hindi nasasaktan yung mga anak niya. Ganun. Kaya, lahat yung naramdaman nating sakit, paubayan na lang natin kay Lord. Tsaka, yun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi lahat binago niya para sa akin. Ngayon, nagpipreach na ako, tapos nagiging song lead na din ako. Nagiging song leader na din ako. Minsan, tapos minsan nagba-back up singer ako. Tapos yun, alam ko na lalago pa yun, hindi lang hanggang doon. Gusto ko kasi gusto ko na lahat ng mga instrument is matutunan ko. Yung pagigitara, alam ko naman na kahit paano, pero iisang kanta pa lang yung na naturo sa akin, pero alam ko na natututunan ko talaga yun yung iba't ibang chords. Tsaka nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa lahat-lahat ng mga ginawa niya sa amin. Tsaka na-share ko din yung dati, nung bata talaga ako, talagang hindi alam nila mama ko kung saan sila kukuha ng pambaon sa akin, kung anong kakainin namin na araw mula umaga hanggang gabi. Talagang kumakayot sila ni Papa ko noon. Tapos talaga dati hindi namin alam kung ano saan kami kukuha ng kakainin namin. Dati hanggang sa yun, binigay ni Mama lahat. Nagpuri talaga kami nun kay Lord na hanggang sa binigay na namin yung sarili namin sa Kanya. Ngayon, nakapagpatayo kami ng bahay na mas maganda kaysa sa dati naming bahay. Ngayon, yung mga dating hindi ko nakukuha ko na ngayon. Pero dahil yun kay Lord, kaya alam ko na yung lahat ng inihiling natin sa Kanya is tutugunan niya. Mag-pray lang tayo sa Kanya. Talagang ituon lang natin yung puso natin sa Kanya. Lahat, pati sarili natin, ibigay natin kay Lord kasi siya lang
guys, I'm Enrico Binlega Sinabe and ayun nga, ako naman ngayon yung magpapakatotoo ngayon. At unang katanungan, paano nga ba ako nagsimula? Ay na, noong 2017, before pumunta ako ng Antipolo City, talagang, ayun nga, inaaya na rin ako ng kapatid ng mama ko na magsimba ka sa ganito, magsama ka sa amin mag-prayer meeting, makinig ka ng salita ng Diyos. Alam niyo ba yung una kong sinasabi? Sige lang na, next time na lang. May isa pa akong sinabi noon na busy ako pero ang totoo, wala akong ginagawa. Yung tipong andun ka lang na nakatunganga, wala akong ginagawa, pero bakit ayaw mong makinig ng salita ng Diyos? Ayun na yung pumapasok sa isip ko talaga. Tapos next noon, nung nasa Antipolo City na ako, talagang hindi ko kasama yung family ko noon, talagang nagbakasyon ako noon. Akala ko magiging masaya ako noon kasi, ayun nga, gala-gala, ganun, makakapagpamasyal ka, ganun. Tapos yung feeling na may time na nagkasakit ka, yung tipong gusto mo nang umuwi, yung tipong ano-ano nang ginagawa mo sa sarili mo na hindi mo matanto kung ano yung una mong gagawin. Kasi ang sakit-sakit talaga yung nagkasakit ako na hindi ko man lang sabihin sa lola at lola ko, yung mga taong nandun na, Lola, may sakit ako, ang sakit ng tiyan ko, gano'n. Hindi ko masabi, as in, ako lang gumawa ng paraan nun para maghilom tong sakit na to. Madaling araw nun, as in. Tapos ayun nga po, isang linggo ko yung tiniis. Tapos ayun na nga, nung isang linggo na yon, nung pina-hospital ako, nalaman niya na meron akong sakit. Tapos ayun nga, na kailangan kong operahan. Yung time na yun, hindi naman ako pwedeng pauwiin. Kasi ayun nga, magbabas, tapos matatagtad na naman ako ng panon habang nagbabiyahe. Talagang napakahirap nun. Then, yung feeling na gustong-gusto mo na talagang umuwi nun, pero talagang hintayin mo yung araw na pwede ka nang umuwi, na sabihin ng doktor na, sige, pwede ka nang umuwi ng ganito, ganyan, sa araw na ito. Pero hindi, hintay mo yun eh. Pero yung tipong napakasakit, napakahirap nun kasi talagang, nung pagka-uwi ko dito talagang, ang payat-payat ko, ayun hanggang ngayon din. Pero ngayon, umokay na yung katawan ko talaga nun, ang payat-payat ko na hindi malaman ni na mama ko, ni na papa ko kung ano yung nangyari sa akin doon. Tapos, ayun nga po, nung naoperahan ako is talagang, pinag-pray ko talaga, inong time na yun bago ako pumunta doon, hindi ko alam magdasal. Yung tipong magdadasal lang ako sa totoo lang kapag nasa school. Simula nung bata ako, kapag magdadasal lang ako, matutry ko magdasal kapag doon sa flag ceremony, di ba magdadasal nun? Tapos kapag papasok sa room, ganun magdadasal. Doon lang ako nagpe-prepare sa bahay. Hindi ako nagdadasal sa totoo lang nung bata ako. Tapos ayun nga yung, nung na-operahan na ako, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi 50-50 yun eh. Kung pwede akong mamatay, pwede rin na, ayun nga, na buhay ako ngayon. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na dahil nagsimula yun nung nagkasakit ako, talagang binigyan niya ako ng malaking pagsubok na yun. Talagang ang daming pumapasok ng tanong sa isip ko nun na, bakit yung time na binigyan niya ako ng sakit is hindi ko kasama yung pamilya ko? Bakit ako na kung saan, ang hirap-hirap namin, pero bakit sa akin pa binigay yung pagsubok na yun? Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi kung hindi dahil yung pagsubok na binigay sa akin ng Panginoon, hindi ako makakapagsalita ngayon dito, hindi ako makakapagpatotoo ngayon kung ano yung nangyari sa akin. Kaya yun, isa pa, itong nangyari ngayong pandemic na to, tas yung mga bagyo, kung ano-ano mang itong 2020 na to, ang pinakaayaw ko talaga is yung may makaaway ako. May makaaway akong ibang tao kasi yung tipong kapag may nakaaway kapag may ginawa sa'yong mali, pumapasok sa isip mo kung ano yung paghihiganti, kung ano yung susunod mong gawin para makapaghiganti ka sa tao na yun, kung ano yung talagang hindi lang pagkatao mo yung magiging, hindi yung pagkatao mo yung maapektuhan, kundi yung isip mo at puso mo. Kasi yung isip mo siya yung makakapag-isip ng kung ano-ano yung mga ginagawa mong mali. Tapos yung puso mo maapektuhan din kasi nga, yung tipong mamahalin mo sana yung tao na yun, pero away, ganito, ganyan. Yun talaga iniisip ko, kaya yun, ang pinakaayaw ko talaga ngayong taon na to is yung may makaaway ako. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi talagang binibigyan niya ako ng chill sa araw-araw na maging humble lang ako, ganito, ganyan. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi kahit na hindi na ako nakakasama na magpahayag ng salita ng Diyos, at least may natutunan ako kung paano magpahayag ng Word of God. Kasi yun, nagpapasalamat din ako kasi talagang gustong-gusto kong sumama na magpahayag ng salita ng Diyos. Kaso nga lang, talagang sa totoo lang po, napaka-busy ngayon. Tulad na lang sa pag-online class, talaga kung wala yung online class na yun, kahit na araw-araw pa ako magpahayag ng
salita ng Diyos dito sa amin. Kaya yung tipong, ayun nga, may online class kayo, magpapagawa pa ng activity, tas kailangan pa ng video presentation, talagang napakahirap, tas meron pang itong business ko. Pero nagpapasalamat din ako kasi itong business ko, yun din yung nagbibigay sa akin ng mga allowance ko kung ano yung gusto kong bilhin, ganun. Tas naging part na rin ako ng TPC, yung pag-load. Kasi nga, isa na rin akong online seller na ang dami ng hikayat sa akin na pumasok ka sa ganito, ganyan. Talagang pumunta rin ako doon kasi talagang gusto kong kumita din sa pansarili kong paraan. Hindi yung humingi lang ako kila mama ko, kila papa ko na, ma, papahingin pera, pambili ng ganito, ganyan. Pero ngayon, as in, isang taon na 2020, hindi ako humingi sa kanila ni piso, hindi ako humingi sa kanila. As in, pera ko lang yung nilalabas ko sa akin. Kaya yun, unang-una talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang natutunan ko ngayong taon na to is kahit gaano kahirap o kasakit yung mga pinagdadaanan natin is talagang sa likod na yon meron parang ibibigay sa atin yung Panginoon ng kasiyahan, ng pagpapala or yung mga makakabuti para sa akin or yung makakabuti para sa ating lahat. Kasi yun talagang nagpapasalamat talaga ako ng walang sawa sa Panginoon kasi ngayon natutunan ko na rin mag-pray talaga. Kasi nung ayun nga na patutukan na rin kanina na nung bata lang talaga ako nagpe-pray yun sa school. Pero ngayon talaga gusto ko na oras-oras, araw-araw talagang nagpe-pray ako na talagang ibubuhos ko talaga lahat, ibubuhos ko sa Panginoon kung ano yung mga gusto ko. Kaya yan, kahit na napaka-busy ko ngayon, hindi mawawala sa akin yung pagsisimba sa araw ng linggo kasi talaga ilang oras lang po yung ilalaan natin para magsimba. Ilang oras lang po yung ilalaan natin na makinig ng salita ng Diyos. Pero bakit hindi natin ginagawa? Talagang inuuna pa natin ay nga na napapakinggan ko sa mga kasamahan ko na napapayag ng salita ng Diyos ngayon na inuusig sila kung ano-ano yung mga sinasabi sa kanila. Pero napakasakit sa part namin na wala naman kaming ginagawang mali. Talagang ginagawa lang namin yung makakabuti para sa aming lahat. Ginagawa lang namin yung makakabuti para sa aming sarili. Pero bakit ganun pa yung binabato sa amin? Kaya talagang tumatak sa isip ko na yung mga tao na yun, wag mong sa kamay mo yung dahil wala sa atin yung vengeance, yung paghiganti kasi nasa Panginoon yan, siya na yung magbibigay sa kanila kung ano ba yung mga paraan para magbago sila. Kaya yun talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang binuhay niya ako ngayon, binuhay niya ako muli sa mga may hirap na sitwasyon na pinigil niya sa akin. Kaya yun, talagang sinave niya talaga ako ng buo, sinave niya ako ng talagang yung 100% na andito ako ngayon na nagpapayag ng salita ng Diyos niya, na nagpapatotoo ako. Kaya yun, super thankful talaga ako sa Panginoon. And yun lang po. Okay, so ngayon share ko lang sa inyo ang buhay ko bilang isang Kristyano at bilang isang anak ng pastor at pastoral ng aming church. So ayun na nga guys, sa totoo lang, sobrang hirap guys talaga maging anak ng isang pastor kasi nga ang tingin sa'yo ng ibang tao is perfect. Bawal kang magalit, bawal kang makasar, gano'n. Oo, kasi dapat nice ka lang, pleasant ka lang, yung parang lahat kontrolado mo, pag galit ka, dapat kontrolado mo pala yan, yung parang galit ka na pero sige, susuntukin kita dyan. Yung parang gano'n. Oo, humingiti ka pa rin. Oo, yung parang galit ka na, sige, papatayin na kita. Yung galit ka pero nakakiti ka pa rin. So, sobrang hirap talaga, grabe, kasi kailangan mo maging perfecto sa lahat ng oras. Bawal ka magkamali kasi pag nagkamali ka, ang lahat na makikita nila sa'yo is puro na lang pagkakamali. Sa 100 na ginawa mo, 99 yung ginawa mong tama or kabutihan, isang beses ka lang nagkamali. Ang nakikita na nila is yung pagkakamali. So, masakit talaga yan, syempre sa totoo lang, pero ganyan talaga ang tao. Kasi nga, ang tao talaga is mapanghusga. Sabi nga, di ba sa Bible, na mas nakikita pa ng tao yung puwing mo kaysa sa yung troso na nasa mata nila. So, ayan. Ano na ba sasabihin ko? So, ayan. So, nung nag-asawa ako, kasi napakabait ng asawa ko. At dahil sa kabaitan niya, na-backslide ako. So, ayun. Kasi yung asawa ko, kasi hindi siya talaga born again. Ngayon, kumbaga, katoliko siya kasi. Kaya,
Hindi ako naman kasi nga since na ano ako, na-raise talaga ako sa isang family na religious talaga. So, nagsasamba ako kahit na ayaw niya, pinipilit ko siyang gano'n. Nagsasamba ako ganyan. Pero nagsasamba lang kami, hindi kami seryoso talaga. So, yun yung doon ko na-realize guys na malungkot talaga ang buhay pagkawala sa Lord. Iba talaga, mabigat ang buhay. Kahit nasabihin natin meron kang pera na dumarating every week, kasi every week ko sa weekly ko noon eh. Sa totoo lang, okay naman yung sahod eh, enough para sa amin. Pero kapag ka talagang wala ka kay Lord, parang may butas yung sisidlan. Oo, parang mayroon talaga. Oo, hindi siya talaga as in na yung ang imbak, nasasayang, maraming nasasayang talaga. Tapos kapag may problema ka, napakabigat, sobrang napakabigat pag wala ka kay Lord. Napakabigat pag may problema ka. Parang alam mo yung bato, napakalaking bato, para sa yung problema, parang kang dinaganan, ganun, tapos parang wala ka nang mapilipit ka lang, ganun. Kaya nga nung pagpunta ko dito, ang pangit ko eh. Nung pag-uwi ko, galing ako ng Bulacan. Kasi nga, stress ako nun sa pamilya, ganun. Kasi nga, mahirap din talaga. Mahirap din talaga sa totoo lang yung mag-asawa ka na hindi Kristiyano kasi hindi kayo pareho ng pananampalataya. So, sa totoo lang, advice ko lang para sa mga wala pang asawa, sarap ano. Para sa mga wala pang asawa, Marapit na ako. huwag kayong mag-asawa na hindi nyo kapanalig kasi mahirap. Kung hindi mo sila madadala, ikaw ang madadala. Ganun, mahirap. Kasi, syempre, iba basta iba talaga. Pero mabuti na nga lang at medyo malakas ako kay Lord. Tsaka medyo malakas din ako na tao. Sabi nga na, naalala ko talaga yung lolo ni Kiko ay nakita niya ako. Sabi niya na, ang laki pala ng asawa mo, kaya kang tupiin sa apat. Under si Kuya. So, yun, nagpapasalamat na nga lang ako talaga. At si Kiko oo, mabait siya talaga. So, nakinig naman siya talaga sa akin. So, yun, napapasalamat din ako. Kasi nga, ganun siya. Adi nabalik na ako dito, galing ako ng Bulacan. Yung pagbalik ko dito, iba talaga yung aura. Kasi nasama na ako kaagad sa praise and worship. Kumanta pa nga ako nun ng still. Ayaw ko talaga. Labag na labag talaga sa loob ko nung pagkanta ko ng still. Kasi gusto ko kasi parang ibalik. Since sa backslide nga ako, gusto ko muna yung ibalik muna yung relationship kay God bago ako kumanta sa harap. Oo, kasi ang pangit kasi labag talaga sa loob ko. Pero since pinilit ako, di kumanta ako. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, labag na sa loob ko. Tapos, di kumakanta kasi nga since nawala na yung mga yung mga kakanta sa harap, nawala na yung mga tutugtog. Di na-force ako na ako na lang talaga ang kakanta kasi nga wala na sila. Di yun, kumanta ako. Mahirap ibalik yung isang relasyon talaga na nasira na. So, ayun na nga, nagpapasalamat na ako sa Panginoon kasi nga talagang nung nag-pray talaga ako kay Lord sincerely, na alam ko na naramdaman talaga ni Lord na sincere ako lumapit sa Kanya, sincere ako na humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa Kanya. Ayun, tinugon talaga ni Lord yung prayer ko, talagang ibinalik niya sa akin yung alam na meron dati. Talagang ibinalik ni Lord yung pag-praise and worship na dati na ginagawa, talagang ibinalik niya yung gift na ibinigay niya sa akin. Kasi naramdaman ko natanggal na yun nawala na. Pero nung nag-pray ako talaga, ibinalik niya lahat ng mga nawala sa akin. So, yun na lamang ang i-share ko sa ngayon. Babalik na lang ako after 10 years. Charot lang. So, ayun guys, dito na po nagtatapos ang aming kwento. Joke, ang aming vlog. So, thank you for watching. Bye-bye!